Sinabi na nga ng Korte Suprema sa kanyang pagdidesisyon, the Senate never acquired jurisdiction. Tapos. Ngayon, yung ibang apat na senador na pumirma ng resolusyon. Ang ibig bang sabihin ay parang ayaw nilang magpasakop doon sa desisyon ng Korte Suprema. Mabigat ito dyan. Sa totoo lang, Sen, parang gano'n ang gusto nila. Kasi hindi ko sisisihin yung tatlo. Pero yung isa, sa palagay ko, abogado yan. Baka, teka muna. Meron tayong mga canon of ethics and sa mga abogado. Isang abogado, opo. Na kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Ano mang pagdidesisyon na ginawa ang Korte Suprema ay nagiging bahagi na ng ating legal system. Ayun. Meron na palang draft resolution na may pumirma ng 4 na senador na ito ay para ituloy ang impeachment case kay BP Inday Sara kahit may desisyon na ang Korte Suprema. Ang 4 na ito ay sina Senador Risa Ontiveros, Francis Pangilinan, Tito Soto at Bam Aquino. At sila ay umaasang may iba pang pipirma para masimulan daw po ang impeachment. May petsang inilagay August 6 ang itinakdang araw para talakayin ito sa open plenary session kung anong gagawin sa impeachment complaint. Sen. Ay, hindi ko maintindihan yan, Jen, Nelson. Dahil sa, ibig bang sabihin kung may pumirmang 4 o kaya may nakakuha pang 4, 8, o nakakuha ng 10 halimbawa. Ibig bang sabihin nun ay mapapahinuhod nila ang Korte Suprema na ituloy ang impeachment? Yan ba yung kanilang panukala o yun ang direction ba na tinatahak ng resolusyon? Bagamat, hindi ko pa nababasa yung resolusyon nila. Kasi, nung kami nag-caucus, napag-usapan namin na mukhang klarong-klaro naman yung desisyon ng Korte Suprema. Medyo matatag at saka walang paligoy-ligoy. Sinabi niya, ang impeachment complaint is void ab initio. Ang ibig sabihin, mali ito sa umpisa pala. Unconstitutional. And the Senate never acquired jurisdiction. Ibig ba sabihin, Nelson, Jen, babaliwalain mo ba yung desisyon na yun? Unanimous decision ng Supreme Court? Unanimous. Opo. 13 pumirma, isa yung balaron, isa yung hindi nakaboto. Pero unanimous sapagkat yung hindi bumoto tsaka wala doon, hindi naman nag-submit ng dissenting opinion. Hindi tumutol. Kasi kapag hindi ka nag-submit ng dissenting opinion, mananatiling unanimous. Ayun. Meron pa silang gustong sabihin, kaya nakiusap na, alam mo, July 29, birthday ko yun, Jen. Opo. Nelson. Tuesday, Nag-caucus kami. Anong tatalakayin na natin ngayon, sabi nila. Nakiusap sila na huwag. Kasi baka raw mag-file ng motion for reconsideration ang House of Representatives. Hindi man ako kumikiburo. Ninahayaan ko silang nagsasalita. Usap. Bigla naman akong tinanong ni Senador Jinggoy. Pakinggan natin yung birthday boy, hindi pa nagsasalita, nakatingin lang na ng pangiti-ngiti. Hindi natin malaman kung ano iniisip niya. Sabi niya, alam mo naman magsalita yun. Ay, ba't kasi ako patatagalin? Talakayan na natin mamaya. Sabi ko, kahit kumukuluan tiyan ko. Hindi, teka, wag mo naman. Wag naman, sabi niya. Hindi ba natin bigyan, di ba natin pwedeng pagbigyan yung house? Ano nga paano di pagbibigyan? Magpapile daw sila ng ng motion for reconsideration. Sabi ko, mag-MR daw sila, bakit ka ako? Sa palagay ba ninyo ako? Kapag nag-file sila ng motion for reconsideration, sa palagay nyo, merong isa na pumirma ron na i-reverse niya yung sarili niya? Kahit isa lang. Ay, hindi natin. Kaya nga, ba't ka maghihintay ng isang bagay na wala? Di ba? Kasi sabi ko, sa tagal ko naman na naging litigation lawyer din, pagka ganyan naman kako yung tenor ng decision, at sinabi pa niyang immediately executory, ang ibig sabihin nun sinasara lahat ang pintuan para ikaw ay gumawa pa ng motion for reconsideration. Sabi ko, kung practicing lawyer ka, alam mo na. Sinabi ko na naririnig naman ng mga abogado doon. Kung ikaw ay isang practicing lawyer,
isinara hindi lang pinto, pati bintana, isinara na para gumawa ka pa ng anumang aksyon. Oo po. Para humabol ka pa. Doon sa desisyon na yun. Isipin mo. Void ab initio. Unconstitutional. Sabi niya gano'n. The Senate never acquired jurisdiction over it. Tapos, Immediately executory. Unanimous. Ewan ko kung sino matibay-tibay naman ng dibdib ng abogado na pupunta ka pa ron o palagay mo na lang. Palagay mo lang, nakakuha ka ng isa. Dalawahin mo na kaya. O gawin mo ng, ano ba yung majority ng 15 sila? 8, ano? opo, 8. Nakakuha ka na ng 7. Hindi mo pa nakuha yung majority. Opo, wala, kulang pa rin. Yun lamang isa eh. Hirapan. Oo. Yun lamang isa eh. Baka mabigat yun. Totoo nga. Sino sa kanila ang i-reverse niya yung sarili niya sa harap ng kanilang pagkakasundo? Isip-isipin mo, bawat isa sa kanila, isa yung kaisipan. Nakita nila eh. Totoo po. O nakakuha ka ng 7 halimbawa, marireverse. Hindi. Hindi pa rin, oh. Para Majority. ma-reverse mo yun, 8 makukuha mo. Isa nga, hirap ka na eh. Oho. Ano pa hihintay na? Nag-speculate naman kayo. Hindi ka, kaya na pagbigyan mo na. Ganun ba? Pagbigyan mo na. Opo. O sige, yung isa, August 4, sabi nga, hindi, August 11. August 6 na po na Hindi nga, makinig muna ka. Opo, oh. August 4, Lunes ata yun eh. Opo. Ade, tumawad yung isa. Hindi nga kasi, baka nga magano ng motion for recon eh. Pwede ba kanyang August 11? Oho. Ede, nung tinignan ko yun, nakita nila na medyo aangal na ako. Oo, opo, sabi naman ng isa. Opo. 6 na lang. Yan. Para hindi mag-object si Senator Marcoleta. Sabi niya, Senador, kasi kaya gusto ko ng 6, ganito yan. Ang August 6, Wednesday. Ang August 4, Monday. Opo. Kung babanatan natin ang August 6, siyempre, debate ito eh. Oho, nako. Magkakasamaan tayo rito ng law, magkakainitan tayo rito eh. Opo. Kinabukasan. Baka magkasakitan ng loob tayo rito eh. Kinabukasan kanya, walang pasok, Oo. Huwebes, Biyernes, Pahinga muna. Sabado, Linggo, Wala na, humupa na. cooling off period. Ayun, oh. Oh, sige, sabi ko, papayag ako hindi dahil sa inihintay ninyong mag-file ng motion for reconsideration. Mas gusto ko yung sinabi niya na cooling off period. Kaya napunta ng August 6. Ayun. Yan ang tunay na pangyayari dyan. Yun pala. Baka matayo ko sabihin ito dahil caucus, kasi naman yung isa doon, akalain mo nagpa-interview, binanggit niya, kanina nga kanya, kung di ko napigilan, kung di ako namin napigilan gusto niya, i-dismiss niya naman kanina kanyang, yung July 29. Aha. Nakiusap kami. Hindi niya dapat binanggit kung... Ayun, oh. Sana man lang tayo, hindi tayo nagbabanggit ng pangalan. Dahil hindi niya nagbanggit ng pangalan. Opo. Dapat walang ganun. So, yun ang tunay na pangyayari dyan. Kasi naman, meron na kasi mga taong nagpapalakas ng loob na, dati po, retired associate justice taga Supreme Court po sa dati, na kung ano-anong kinakatiwan. Sabi nga namin ni Nelson, sige, tanggapin na natin, halimbawa, hindi sa retired. At halimbawa, nandun siya, miyembro siya ng Korte Suprema ngayon. Bumoto siya ng kontra doon sa 13, 14 man, hindi pa rin maninaig yung kanyang gusto, di ba, Sen? Kung isa lamang siya sa tumutol at 14 pa rin Wala nga kumontra, unanimous nga. Itong ngayon Walang kumontra, unanimous. Merong hindi bumoto, hindi ko alam kung ano yung kayang dahilan. Opo. Yung isa naman wala dito, kaya dalawa yung wala. Oho. Kaya lang kahit hindi ka bumoto, basta nandun ka, o kaya nag-participate siya kahit nasum lang, Opo. pwede siyang mag-file ng dissenting opinion. Ayun, opo. So, ibig sabihin, hindi siya magiging unanimous kasi nag-file siya. May dissenting opinion. Oo, pag hindi ka nag-file, unanimous pa rin yun. Ayun. Kaya kung... ang kaso dito, Jen, Oo. may dissenting opinion, kaya lang retired justice na. yun ang pinaghihimutok na marami. Oo. Pasensya na po kayo, retired associate justice na po o nag-dissenting opinion na hindi po niya matanggap ang desisyon ng majority ng kataas-taasang hukuman. Alam mo, Jen, Opo. siyempre, may magre-retire Opo naman. Kasi merong retirable age naman sa ating kataas-taasang hukuman. Yung high court natin, parang hanggang 70 yata dyan, ano? Apa. Kung tama ako. So, pagka magse-70 ka na, sayang mo sa gusto, ikaw ay Retire. magre-retire. Di ba? Ngayon,
hindi ka naman binabawalan na magpahayag ng sarili mong opinyon. Lalo na nga yung mga iginagalang dati dyan, sapagkat yung iba riyan, naging Chief Justice pa ng ating kataas-taasang hukuman. Yung iba naman, mga senior justices ng kataas-taasang hukuman, na hanggang ngayon ay talagang kinukunan ng opinyon, sapagkat siyempre marami pa rin ang naniniwala na may kakayahan silang magpahayag ng kanilang sariling opinyon. Opo. Sapagkat importante namang usapin ito na kinabibilangan ng nating lahat, interesado ang lahat sa magiging kaganapan ng isyong ito. Opo. Kaya lang, nakalimutan nila, Jen, isa na lang ang magsasalita yung Supreme Court eh. Opo. Binigyan ka na ng pagkakataon na magpahayag ng sarili, pero hindi hindi magkakaroon ng impluwensya yan dun sa sinabi ng Korte Suprema ngayon. Yan nga. Hindi mababago yun dahil sa kung ikaw ay retired Chief Justice ka, nakapagbigay ka na ng opinion mo, okay na yun. Pero sana, kapag nagpahayag sila ng sariling opinion, hindi sana sa paraan na magsasabi sila na maaaring magkaroon pa ng parang pagdududa Opo. ang ating mamamayan sa katatagan ng ating mga institusyon. Yun, tama Yun ang kayo. dapat napakaingatan natin. Kasi kapag nagpahayag ka ng opinion, at yung opinion mo na yon ay bordering na sa maaaring pagdudahan ng kakayahan ng isang bahagi ng ating pamahalaan, sa akin palagay, hindi tama yun. Lalo pa nga kataas-taasang hukuman sa, di ba? Oo, sa lahat, may pananagutan lahat ng mamamayan na panatilihin na matatag Opo. ang mga institusyon natin. Maaari kang magpahayag ng opinion mo, pero hindi sa paraan na maaari mong alugin yung pundasyon ng isang Yan. institusyon. Tama. Halimbawa, yung Senado. Oho. Ngayon, kinukutya lahat, maaring kutsain ka pa rito eh. Alam mo, ang pinag-uusapan ngayon, akala mo napunta na dun sa isa lang na yung desisyon na lang ng Korte Suprema ang gusto nilang bigyan ng emphasis, Nelson, Jen. Opo. Pero yung isa pang importanteng issue, di ba palagi natin sinasabi rito, pag-usapan muna natin kung naitawid nyo na ba yung impeachment na yan doon sa Senado ng 20th Congress. Wala pa settlement yung issue na yun eh. Hindi na re-resolve ba yan eh. Kaya kung kulangan siguro, halimbawa, nag-motion to dismiss ako halimbawa. Opo. Mr. President, I move that the impeachment complaint of the Vice President be dismissed on 2 grounds. Oho. Halimbawa. O hindi nyo na pa namin tinawid eh. Yun ang una. Oho. Pangalawa, ay yung desisyon ng Korte Suprema. Wala tayong jurisdiction. Yun, ang mabigat. Opo. Di ba? Hindi mo na itawid. Wala kang jurisdiction eh. Oho. Namatay on, nakapag-initiate kayo. Okay, nandun ako. Nakapag-umpisa kayo ng initial proceedings sa impeachment complaint in the 19th Congress. Pero lahat ng aktibidad na to, lahat ng proceedings, nagsimula in the dying days of the 19th Congress hanggang sa maibaon noong June 30 Oho. this year. Tapos. Ngayon, sino magsasabi sa akin ngayon? Hindi ka niya namatay. Opo. Naitawid namin. Ipakita mo muna na naitawid mo. Ayun. Huwag niyong kakalimutan, mayroon pang isang issue. Opo. Kaso nga pag ito nang pinagtutulungan namin na desisyonan, yun lamang ng Korte Suprema na gusto nilang ituloy. Kagaya na yung 4 na Opo. resolusyon na sinasabi mo, 4 na pumirma sa resolusyon. Di parang nakakalimutan na naitawid na pala. Yun O ang nga po. hindi. Yun muna yung unang issue. Yun muna yung unang issue. Oho. Kasi, Parang nako-cover up eh. yun na nga po. Ang sabi nila kasi Nelson, Sen, para daw magkasintahan eh. Sinagot daw siya ng babae, pero walang closure, bigla naghiwalay. Hindi daw pa pwede magkaroon malaman ng closure? Mag-usapan lang kung talaga ititigil ba o hindi. Yan Yun daw kung, di ba, para mag-isa magkasintahan. Hindi nga magkasintahan yan eh. Awayan nga eh. Ano ba? Engagement na yan nangyari. Ang labo naman ng halimbawa. Gano'n o. Halimbawa. Oho. Kasi nagsimula na raw po yung ano eh. Hindi ka niya sinagot. Binasted ka niya. Nagpipilit ka lang. Gano'n mo ba? Yun ang tamang Ang halimbawa doon? pagbibigay ng halimbawa doon. Binasted ka. Binigo ka. Hindi ka pala pinaporma, no? Hindi ka pinaporma. Hindi ka nga naka-first base eh. Natapos ka agad eh. Tapos nagkakanap ka closure, hindi pala naging kayo. Akala mo naging kayo, pero hindi pala kayo. Yun ang akala Maghanap ng mo. closure na hindi pala Oo. kayo. Hindi pala naging kayo, naghanap ka ng closure. Inakala niya kasi. Oo. Na-girlfriend niya. Hindi. Assuming lang pala yun. Napagkamalan niya na yung Oo. pagkakasabi sa kanya ay pagsagot ng oo. Oo.
Kasi sinabi daw po, ewan eh. Samantalang ang sinabi niya, kung talagang lilimiin niya, Oho. maghanap ka na lang ng iba. Ayun pala. Oo. Oo Kaya nga nga. natapos na ng Duterte. Pipilitin mo ngayon na Oho. pag-uusapan. Sinabi na nga ng Korte Suprema sa kanyang pagdidesisyon, the Senate never acquired jurisdiction. Tapos. Aha. Ngayon, yung bang apat na senador na pumirma ng resolusyon. Oho. Ang ibig bang sabihin ay parang ayaw nilang magpasakop doon sa desisyon ng Korte Suprema. Mabigat ito dyan. Oho. Sa totoo lang, Sen, parang gano'n ang gusto nila. Kasi sa Hindi ko sisisihin yung tatlo. Oo. Pero yung isa, sa palagay ko, abogado yan. Baka, teka Oo. muna. Meron tayong mga canon of ethics and sa mga abogado Isang abogado, opo. na kung ano ang desisyon ng Korte Suprema. Oho. Ano mang pagdidesisyon na ginawa ang Korte Suprema ay nagiging bahagi na ng ating legal system. Ayun. Jurisprudence eh. Article 8 ng Civil Code. Basahin mo. Ay, Baka may pananagutan sila dyan. pwede nga po. Balita, pwede silang ano Oo, yan eh. oo. Mapanagot sa ano, parang criminal offense ata yan eh, no? Isip-isipin mo. Kaya nga minsan may biro ngayon eh. Opo. Ang mabigat ka sa Korte Suprema. Tama man ang desisyon o mali ang desisyon, Ay, opo. nagiging parte na ng kalipunan ng ating mga batas. Ang mga batas natin yan. Wala kang magagawa eh. Mhm. I-amend mo muna yung Civil Code. Sila ang may karapatan Alisin mo yung Article 8 ng Civil Code. Nako. Pero habang yun ay nandun, may pananagutan ka riyan. Ang sabi pa naman doon sa mga balita at yung nga kasama niyo po sa senador, yun daw pong Duterte Black, kasama daw po kayo doon, daw, ano ha, ay hindi pupunta doon sa sona ng Pangulo. Pero ano daw ba nangyari? Ba't nandun kayo? Mukhang ang Pangulong Bongbong pa po ay yumakap ata sa inyo at mukhang nag-appreciate pa sa inyo, Sen. Ano ba talaga nangyari? Sino ba yung nagsabi na ang Duterte Black ay hindi pupunta? Wala akong alam doon. Ang sabi ho ni Senadora Amy, nagsalita ata, si iba pang mga miyembro po ng Duterte Black. Una, Sen, kayo ba kinukonsidera nyo yung sarili na miyembro kayo ng Duterte Black? Hindi ako PDP laban eh. Ayun, Alam nyo opo. naman na nung nangampanya ako, maski na nung 2022, adapted lang ako. Yun, opo. Kaya hindi ko alam kung bakit nila sinasabing Duterte Black ako. Opo. Napagkakamalang kasi tayo na Duterte Black. Kasi nga, nilalaban naman natin ang makarapatan kahit sino. Oo, yun ho. Nagkataon lang na ang karapatan naman ng mga Duterte, kailangan din nating ibigay yung due process para sa kanila. Napagkakamalan tayo na meron tayong kinikilingan. Hindi. Mapapansin mo sa lahat ng galaw natin, sa lahat ng action natin, palaging yung batas ang gusto nating ipairal. Ayun. Kung ano yung due process of law. Palaging gano'n eh. Siguro dahil sa pagiging abogado ko, yung nakikita ko, yung kahit sino, Opo. kalaban mo siya o hindi, ibigay mo yung para sa kanya na nakatalagang karapatan sa ilalim ng mga batas natin. Ngayon, wala namang usapan na huwag tayong pupunta. Bakit naman hindi tayo pupunta? Katungkulan namin yon. Ang totoo niyan, bago kami ma-organize, nakapagboto na kami ng umaga, bago kami naghiwa-hiwalay, o itutuloy natin ang ating alas 4, pero doon na tayo pumunta Ayun. sa Batasan Complex. Sapagkat Oo. para ganapin natin ang ating constitutional duty na inihalal na senador ng ating mga mamamayan, pakinggan natin ang ating Pangulo. Katungkulan namin, constitutional yun eh. Opo. Yun ang dapat na maintindihan ng ating mga kababayan. Hindi, wag po kayo makikinig kung kani-kanino Opo. na gumagawa po ng usap-usap, kaya lalo pong namamali yung iba. So tama pala yung paliwanag natin noong isang araw, Nelson. Na kasi sabi nga, Duterte Black. Sabi ko, hanggang ngayon po, hindi ko naman kinukonsidera kayo bilang Duterte Black. Bagamat adapted kayo ng PDP laban. Kahit siguro palagay mong Duterte Black ako, Opo. pupunta pa rin ako kasi nagsuspindi lang kami ng aming sesyon eh. Pagkatapos naming bumoto ng speaker, ng presidente ng Senado, Opo. ang usapan, magre-resume ang ating session at 4 o'clock this Ayun. afternoon, but we will converge in Batasang Pambansa Oo. in time to hear the message of the President. Oho. Kasi nakalagay sa Constitution nun dyan. Opo. Katungkulan ng bawat senador na pumunta doon. Ngayon, kung ang mga kasama ko, halimbawa, ay hindi pumunta, sila po ang may May kagustuhan nun. kagustuhan noon at Oho. sila po yung makapagpapaliwanag kung bakit hindi sila nakarating yung araw na yon. Oho. Ngayon, tungkol naman doon sa
binati ako ng Pangulo at nagbatian kami. Palagay ko naman isang bagay na hindi dapat ipagtaka ng kahit sino man. Opo, opo. Senador naman ako, Pangulo naman siya, kaibigan ko naman siya. Alam mo, hindi naman kami magkamayan man lang, Nelson. Opo. Lalo sigurong pagtatakan, nag-isinaban yung dalawa. Ayun ang mas malaking issue. O, di ba Opo. ka mamaya, lalo naman tayong... Oo. Kasi daw po yung tagpo na yun, saan daw binulong sa inyo? Kasi pag bulong, sabay palo sa inyo, parang sabi ni ba yun? Kanor Bing O, ipakita mo nga, direct. Hindi ko pa nakita. Ipakita mo direct mula sa simula. Yung, yan. Hindi, yung mula kanina. Ayan. Yan o. Oo, may binulong sa inyo, saan Bulong na Alam mo, pagka bulong, Oo nga pala, no? hindi pinaririnig sa iba yun. Kaya nga, kasi kung hindi naman niya binulong, di sana narinig ng lahat. Oo, halimbawa naman, kung halimbawa pasigaw yun, hindi Oo. nyo na ako tatanungin dahil narinig nyo lahat sigurado yun. Ay, si speaker naman po, yung sabi niyo, may sinabi rin sa inyo Oo, nakita mo naman yan. Oo. Oo. O, siyempre magkakilala naman kami ni Speaker, Oo di ba? nga po naman. Diba tinanong kung paano ka ba nanalo? Hindi ba sinabing, ayaw kang paniwalaan ng broadcaster na nananalo ka, parang ganun. Eh, bakit naman yung... Ang iba. Bali, nagyakapan din naman kami ni Speaker. oo. Hindi nyo man lang itanong, ano ba binulong sa'yo? Aha. Kasi yung may naunang tagpo dyan, Sen, Eh? na mayroong mga senador din, na parang ayaw pansinin ng Pangulo Eh, bakit daw nung nauna kayo nakita, nag-appreciate pa sa inyo? Magkaibigan nga kami, baka hindi niya kaibigan yun. Bakit yun? Bakit? Problema ko ba yun? Yun nga, no? Oo. Yun ang paliwanag, ha? Naintindihan nyo na. Huwag yun ang... Bakit ba kung binanatan mo yung kaibigan mo, Oo. hindi mo na kaibigan? Mhm. Kasi ako, ugali ko yun. Kahit kaibigan, pag may mali ka, Walang problema. sasabihin ko. Yun ang tunay na kaibigan. Palagi ko sinasabi sa inyo Oo. yun, di ba? Maski magkakakilala ko. Oo. Pag nakita ko na maring may gusto ko sabihin sa kanya, sa halimbawa, sa katatama ng mga pangyayari, bahala siya sa buhay niya kung hindi niya ako pakinggan. At least nasabi ko, sapagkat kaibigan ko siya. Yeah. Sa nangyayari, lalong-lalo na sa nangyayari sa bansa halimbawa. Oo. Meron akong sasabihin. Masama ba yun kung sasabihin ko yung totoo? Tama. Kung halimbawa, magdamdam sila ron. Aba, hindi sila tunay na kaibigan, di ba? Opo. Napanood ko kay Fernando Poe Jr. yan Alin? Yung tunay na kaibigan, saan Ganun ba? Oo. Anong pamagat ng pelikula? Kaibigan lang pala. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi, meron yan Meron yan, Oh. Ano bang tayo? Pero, Pasensya na kayo kay Jenso Barjaga. Yan po ay ulianin na Hindi, po. pero alam mo talaga, Fernando Poe Jr. yan Ha? Anong title yun, Sen? anong dialogue? Anong dialogue? Baka ma-recall natin. Ang tunay na... Hindi mo kaya? Hindi ko maalala. Kasi ang nagsabi pa, naalala ko, si Lito Ansures Aha. Yung matanda, yung Lito Ansures, kausap niya Alam yung... mo kakasabi. Ang sabi? Oo. Ang Basta, tunay na kaibigan. Ayan ay niya si ganito ay mabuting kaibigan yan. Pero parang ganun Sen basta hindi ko maalala Pero alam ko kayo, alam niyo yun Para naman, Oo. masamang kaaway, Yun, mabuting kaibigan, masamang kaaway. Kasi yung kaibigan niya doon, si si Vic Vargas ba yun? Vic Vargas. O, kita mo, naglabasan yung mga tao dito, naghahangatin po ni Fernando po Di ba? O, pagka mali yung kaibigan niya, sinasabi Hindi talaga lang niya niya. kaibigan, no? Magkumpare sila ni Vic Vargas. Yun na nga po, oo. Ayan, magkumpare. Kasi yung anak ni Vic Vargas noon, medyo salbahing bata Oo. Tama kayo. Kapag mali yung kaibigan, pupunahin mo. Pupunahin mo. Sa layo Doon mo mo may tama. Doon nga may papakita mo yung Oo. kadakilaan ng pakikipagkaibigan mo. Kasi kung halimbawa, hindi mo itinatama, nasa palagay mo dapat maitama, Oo. wala kang malasakit sa kaibigan mo. Oo. Ang tawag At doon yung tunay na kaibigan naman, hindi siya magdaramdam doon sapagkat alam niya kagad na pagmamalasakit sa tama kanya. kayo. Oo. Ang tawag ho doon yan kapag yung kaibigan mo mali ang ginagawa, pinababayaan mo. Konsentidor ang tawag doon. Tama. Konsentidor yun. Ngayon, yung mga politiko, Oo. alam mo yung mga politiko, kalahati buto, kalahati plastic. Kaya nga ayaw niya sabihin Hindi naman sila pwedeng makipagkaibigan. Paano makikipagkaibigan yung plastic? Di Yun ba? na nga po. Ito, ni-research ko na para Ayan, yan. Sige. Oo, interesting yan Ang dialogong ang mabuting kaibigan, Oo. masamang kaaway, Oo. pero mas mahirap kalabanin ang taong pinagkakautangan mo ng loob. Yan, oo. Ay binigkas ni Fernando Poe Jr. sa pelikulang Mabuting Kaibigan, Masamang Kaaway. Yan. Ayan. Tama. Sabi ko sa'yo. Sinasabi ko Oo. Pinalabas noong 1991. 1991, sabi Sino ko yung kapartner niya? No. No. Ang tagal mag-isip nung ano ko. Marian de la Riva. Alam nila. Marian de la Riva. Marian de la Sabi naman ito siya, Mary Walter. Mali naman, ano naman sinasabi mo naman dyan? Mary Walker din na. Sobrang tanda naman. Marian de la Riva? Marian de la Riva. Marian de la Riva. Oo. Kita nyo na? Gusto nyo pa ng panoorin? Ito, may link tayo. Vox Populi.
Totoo bang mabuting kaibigan? Masama ka. Pero, Sen, Sino ang gusto niyong mag-imbestiga? Aha. Di ba? Oo. Bahala na kayo. Alam niyo na eh. Pwede. Oo. Flood control, yung, ang tawag doon, flood control anomaly ba tawag natin dito? Anomalya. Anomalya. Yun hong mababang kapulungan, ayun hong Senado o Kamara. Yan. A, Senado, B, Kamara. Yan. Kayo po, ano ang, sino gusto nyo mag-imbestiga ng flood control anomaly? Tatlo. Ano? A, Senado. A, Senado. Yung Blue Ribbon. Ang tutukoy natin, Blue Ribbon. Tapos yung B. Yung B, Kamara. Yun hong committee on accounts. Kasi nang magsasabi Aha. yung pangungunahan daw ni Congressman Terry Ridon. Blue Ribbon yun. Yung isa Senado, yung isa Kamara. Ayun. Ayun pala counterpart ng Blue Ribbon. Oo, public accounts yun. Ayun. A, Senado. B, Kamara. Yan. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi, I-scan po yung QR code na nakikita nyo po sa television screen. Ay, naku. Saglit lang, Sen. Binaha tayo ng napakaraming text nung sa huling bahagi ng palatuntunan. Ang tanong natin sino bang dapat na mag-imbestiga sa anomalya ng flood control projects? A, Senado. B, Kamara. A, si Senador Marcoleta, siyempre, ang nangunguna dyan mula po sa Lupax, Quezon City. Senado, mas maayos. Lalo pa at si Senador Marcoleta ang hahawak. Paulino Peralta ng Hong Kong. A, matututukan ni Senador Marcoleta, Elber Molina ng Kuwait. Dapat si Senador Marcoleta, Jess Cleopas ng Batangas. A, para si Senador Marcoleta ang mag-imbestiga, Merlina Palangplangka, Kanduman, Mandaue City, Cebu. Siyempre po, ang Senado, lalo na nandiyan si Senador Marcoleta, Marites, Australia. A, Senator Marcoleta the best, Roderick Balisco ng Pampanga. Senado, dahil si Senador Marcoleta mangunguna, tiyak na patas at maayos sa magiging pagdinig, Albert Villaray ng Maynila. A, maganda ang Blue Ribbon ang mag-imbestiga kaysa sa Kamara, Charlie, Surigao City. A, mas mapagkakatiwalaan si Senador Marcoleta, Ronald Hinanay, West Grame. A, Senado dahil pag Kamara, paano nila imbestigan ang mga sarili nila? J, Cabreta ng Antipolo City. A, Senado, dahil nandiyan si Senador Marcoleta, walang kinatatakutan para sa katotohanan, Yuri Arenas, Caloocan City. A, Senado, Neil Baltasar ng Uzbekistan. Senado po, Blue Ribbon, para sigurado, Nenet Manigbas, Camarines Sur. A, Senado, siguradong may patutunguhan yan dahil si Senador Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon, may kredibilidad. J, Valenzuela, Malabon.